Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito, pag-usapan po natin itong mga kababayan, itong bagong ginawang survey ng WR numero. Ito mga kababayan para po ito sa 2028 presidential survey. Malayo pa pero nagsusurvey na sila. Malayo pa pero gumagawa po na sila ng mga pag-survey dito. At ayon dito sa WR numero, ang kanilang katanungan dito ay, sino ang napipisil ninyo na magiging presidente sa 2028? As usual mga kababayan, nangunguna pa rin si Sara Duterte. Alam mo, itong si Vice President Sara Duterte, masasabi po natin na talagang malakas. Bakit? Malakas sa survey, malakas sa mga politiko, malakas sa kaso. Bakit? Sandamakmak yung mga kaso niya, mga kababayan di ba? Sandamakmak yung mga kaso niya, kaya masasabi po talaga natin na malakas talaga siya sa lahat. Mula sa survey, sa politiko, sa pagsuporta sa tao, hanggang sa mga kaso na kanyang kinakarap, ay napakalakas niya mga kababayan. Diba? Katulad na lang nito mga babayan. Basahin natin Vice President Sara Duterte, nakakuha po ito ng 31.4%. Sinundan naman siya mga kababayan ni Leni Robredo ng 13.3%. 31, tapos ang sumunod 13%. Sobrang layo po mga kababayan. Kapag eleksyon na po ngayon, hindi talaga sila mananalo. Tambak. Kung sa basketball ba, tambak mga kababayan, no? Tambak si Leni Robredo. At ang pangatlo naman mga kababayan, itong si Rapi Tulfo, na mayroon po siyang nakakuha po siya ng 10.3%. Lamang din si Leni Robredo ng 3%. 13, tapos si Rapi Tulfo 10. Diba? Kaya pwede rin natin sabihin na malayo ang agwat. Mas malayo naman yung pang-apat. Itong si Bongo, mga kababayan, na nakakuha lang po ito ng 6.5%. Ibig sabihin, kung maglalaban sila ni Rapi Tulfo, ay lamang si Rapi Tulfo. Milya-milya ang layo. Ang dikit naman dito, pang-5. Dikit naman ni Bongo at saka si pang-5 at saka si pang-4, si Bongo po ay 6.5%. Dumikit naman si Amy Marcos ng 4.4%. Sinundan naman siya pang-6, itong si Bam Aquino 3.1%. Grace po pang-7, 2.1%. Padilla pang-8, 2.0%. Reza Ontiveros, 1.4% mga kabayan. Bakit hindi dito kasama si Romualdez? Dapat sinama dito si Romualdez at saka si Isko Moreno. Dahil alam naman natin mga kababayan na tumatakbo rin sila. Diba? Maaari din sila tumakbo. Chis Escudero, dapat isama nyo dyan. Dahil itong si Chis Escudero, may ambisyon ito. Escudero, sino pa? Escudero, Isko, Romualdez, tatay ni Villanueva. Diba? Tumatakbo mga yan Dapat isama po natin sila sa mga survey sa susunod mga kababayan, Pero pagdating naman dito sa linis at performance, kahit lamang na lamang itong si BP Sara sa survey, ay pagdating ng eleksyon, mayayari siya dito.
Dahil dito sa kanyang confidential funds na kinakaharap, maaari po siya na babagsak pa. Dahil ngayon niya, bumagsak ng 7% eh. Diba? Dahil ito si VP Sara, 38% ito noong nakaraang survey. Bumagsak po siya ng 7 kaya naging 31 na lang. Diba? Ito naman si Lene Robredo, kapag naglaban po sila ni Risa Ontiveros, ay maaari po siya matalo lalo. Kasi maghihiwalay na sila eh. Maghihiwalay po sila. Ito namang si Rapi Tulfo, hindi pa ito nadideklara na siya po ay tatakbo. Wala pa po siya sinasabi. Hindi lang natin alam pag nagdeklara po ito na tumakbo bilang presidente. Baka pumantay po ito kay, tandaan natin nung mga nakaraan. Diba? Nung mga nakaraan, ay pumapantay po ito kay VP Sara. Minsan lumamang pa ito. Hindi pa nagdideklara yan, hindi pa nagdideklara yan. Si Bongo at saka si Bam Aquino, itong si Bam Aquino mga babayan, ay wag tayo dito magpapaano. Dahil ito si Bongo, kahit 3.1% pa lang ito dito, maaari po ito na manalo sa pagka-presidente. Bakit? Katulad na nangyari sa eleksyon sa Senado. Wala ito sa mga survey. Pero ang survey nito, 19, 20, 16, 17. Pero nag-number 2 po ito sa pagkasenador. Diba? Kaya hindi dapat kayo magpakangkaang dito kay Bam Aquino. Nako, yari kayo dito. Si Bongo naman, ay kung magpapatuloy yung kanyang pagiging plastic, at saka kapag nagtuloy-tuloy yung issue sa kanya na di umano ang kanyang kapatid, pamilya ay nakinabang dito sa flood control, ay lalo pa ito babagsak. Diba? Kapag nagtuloy-tuloy po ito mga kababayan, lalo pa ito babagsak. Si Amy Marcos naman, dahil siyempre, kapatid po niya ang kanyang presidente ngayon, kapag ito po ay magbago ang isip at kakalabanin niya po si Sara Duterte, ay maaari po itong umangat, mga kababayan. Baka maungusan pa dito si Tulfo, si Robredo, at VP Sara Duterte. Kapag kinalaban niya itong si Sara. Si Robin Padilla naman mga babayan ay 2.0%. Malabo na po ito. Palagay ko lang po, lalong-lalo na dito sa issue sa kanya, na ang kanyang staff na si Nadia Montenegro ay nagchuchongki sa loob ng Senado. Lalo pa mababahiran ang pangalan ni Padilla. Diba? Kaya kahit nga senador, malabo na ito manalo. Hindi, real talk yan mga kababayan. Kaya malabo na po ito makaahon pa sa presidential election. Ito naman si Grace po, napakatahimik po niya ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi siya tumakbo bilang senador. Pero kung tutusin, kung tumakbo siya, baka manalo sana siya. Baka wala silang pundo. Kaya ang anak niya muna ang tumakbo sa Congress. Baka kakailangan siguro nila ng pundo. Siyempre, mag-iipon sila mga kababayan, di ba? Alright, malabo na siguro ito. Hindi naman malabo, pero kung ang pag-uusapan dito, Lene Robredo, Amy Rapi Tulfo, VP Sara, mukhang matatalo na si Crispo. Kaya, malabo na po sana tumakbo. Huwag ka na tumakbo. Pero siyempre, karapatan mo tumakbo. Pagdating naman dito kay Risa Ontiveros, 1.4% pinakadulo. Ay di ko alam, pero talagang gusto niyang tumakbo. Wala naman na makakapigil dyan, pero para sa akin, hindi pa itong tamang panahon sana para kay Risa Ontiveros.
Halimbawa, ma-impeach si Sara. Ang makakalaban ni Risa Ontiveros, maaari si Tulfo, Bongo, Aimee, Crespo. Yan ang makakalaban nila. Kasi, kung si Leni Robredo po at Risa maglalaban, Leni Robredo mananalo. Pero kung magpapaubaya si Robredo kay Risa Ontiveros, may pag-asa na manalo si Risa Ontiveros. Pero para sa akin, no, hindi pa itong tamang panahon sana. Mas okay sana si Leni Robredo. Kasi pangalawang takbo na yun ni Leni Robredo. Diba? Pangalawa na. Talo lahat. Pangatlo, malay mo makalusot na. Kung mawawala si BP Sara. Pero kung mananatili si BP Sara, malabo. Hindi natin alam. Malay natin. Diba? Malay natin. Abangan na lang natin mababayan kung anong mangyayari dyan sa mga malayo pa naman ng 2028. Magsipagtrabaho muna kayo. Trabaho muna ha. Huwag puro politika ha. Okay naman yung politika na yan. Yung ituloy yung impeachment, pagpaliwanag yung mga corruption na yan, flood control. Trabaho naman talaga yan. Pero ang ibig mong sabihin, yung mga ganitong election, ay hindi pa ito ang tamang panahon. Matagal pa po, magbabago pa po mga isip ng tao at ihip ng hangin. Alright? Ay mga kababayan, siyempre, ito po ang ating ikalawang channel. Ibalita ba ito 2.0? Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel dyan. Salamat po sa mga magsusubscribes. Sa mga hindi po nag-subscribe dyan, salamat din po sa inyo lahat. Baka dumating ang isang araw magustuhan nyo ako. Siyempre, pakilike na rin po ng ating video at pakishare po. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo.